Sino ang pinakamalas na player sa kasaysayan ng NBA? Marami ang magsasabing si Derrick Rose o si Chris Paul, pero pagdating sa usapang maling timing, walang tatalo sa kwento ni Anderson Varejao. Hindi siya ang bumuhat sa team, pero sa loob ng mahigit 10 taon, siya ang naging mukha ng hustle at puso ng Cleveland Cavaliers. Si Varejao ang paboritong role player ng Cleveland. Siya yung laging nakadapa sa sahig, kumukuha ng offensive rebound at eksperto sa pag-draw ng offensive foul. Pero noong 2016, matapos ang 11 season sa Cavs, biglang nagbago ang tadhana niya. Na-trade siya at napunta sa karibal na Golden State Warriors, ang team na may 73-9 record at paboritong mag-champion. Dito na nagsimula ang Varejao curse. Noong 2016 finals, nagaharap ang dati niyang team na Cleveland at ang bago niyang team na Golden State. Sa puntong iyon, kampante na ang lahat na magkakasingsing si Varejao. Kahit sino ang manalo, eligible siya sa ring dahil naglaro siya para sa 2 panig sa iisang season. Pero alam nating lahat ang naging ending. Gumawa ng kasaysayan ng Cavs at nakamit ang 3-1 comeback. Natalo si Varejao suot ang jersey ng Warriors habang nagdiriwang ang mga dati niyang kakampi. Inalok siya ng Cleveland ng ring bilang consolation, pero dahil sa delikadesa at sakit ng pagkatalo, tinanggihan niya ito. Pero teka, akala niyo ba dyan na nagtapos ang kamalasan niya? Panoorin niyo ang susunod na nangyari. Pero bago yan, i-like at follow mo muna ang page natin para sa iba pang NBA stories. Pagpasok ng 2017, lalong lumakas ang tsansa niya. Sumama si Kevin Durant sa Warriors at tila wala nang makakapigil sa kanila. Ito na sana ang pinakasiguradong championship sa career ni Varejao bilang backup big man. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, noong February 2017, na-waive siya ng Warriors para magbigay ng roster spot sa ibang player. Ang masaklap, ilang buwan lang ang lumipas, nag-champion ang Golden State. Nanonood na lang si Varejao sa TV habang nagkakabit ng banner ang Warriors. Kahit na pinadalhan siya ng Golden State ng singsing kalaunan at tinanggap na niya ito, iba pa rin ang pakiramdam na wala ka sa court nung oras na ibinigay ang tropeyo. Sa loob ng 2 taon, naging biktima si Varejao ng wrong place, wrong time. Mahabang panahon siyang naging loyal sa Cleveland, pero nung umalis siya, doon sila nag-champion. Lumipat siya sa Golden State para sa siguradong ring, pero nung nag-champion sila, na-wave naman siya. Kaya ang tanong, ituturing mo ba siyang isang legit na champion o siya na talaga ang hari ng kamalasan sa NBA?